Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Od. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ika-14 na tagpo. Pakinggan natin. Bago umalis ng kanilang bahay si Pinggoy, ay bilang paggalang ay nagpaalam ito sa kanyang lolo Anding. Lo, aalis po muna ako at pupunta lamang po ako kina Kapitan Gesmundo. Paalam ng bata. Oh, bakit apo? Anong gagawin mo kay na Kapitan? Tugon ni Lolo Anding. O bakit apo? Tugon ni Lolo Anding. Dahil ba hindi naman nakasagot si Pinggoy sa katatungan ni Lolo Anding. Dahil doon ay nagsalitang muli si Lolo Anding. Dahil ba... alam ko na apo. Alam ko na kung bakit pupunta ka kina Kapitan. Siguro ay nabalitaan mo din na kasalukuyang may iniindang karamdaman si Kapitan Gesmundo. Dagdag pa ni Lolo Anding. Kaya nga lamang, nais mo siyang dalawin ano? At nais mo siyang kamustahin, hindi ba? Kaya nga lamang mahigpit na pinagbabawalan ang kahit sino man na makalapit pa muna kay Kapitan Gesmundo. At mahigpit iyong pinagbabawal ng kanyang pamilya dahil ayon sa kanila ay maaaring makaapekto iyon sa kalusugan ni Kapitan at baka makahawa pa siya sa ibang tao. Salaysay pa ni Lolo Anding. Lo, ganun po bang nangyari kay Kapitan? Hindi ko po alam na ganun ang nangyari kay Kapitan. May itatanong lang mang po sana ako. Tugon ni Pinggoy. Oo, apo. May iniindang karamdaman si Kapitan. At ang bali-balita ay may nakaaway daw na isang pambihirang nilalang si Kapitan. Noong mga nagdaang taon pa. Subalit, ang nilalang na yon ay nabuhay at nakatakas at nagbalik daw ang nilalang na yon. At iyon ang nagbigay ng matinding karamdaman kay Kapitan. Pagpapatuloy pa ni Lolo Anding. Biglang nanlaki ang mga mata ni Pinggoy sa mga bagay na kanyang narinig. Tila may kakaibang ideya ang pumasok sa kaisipan ni Pinggoy. Biglang natigilan si Pinggoy at napatanong sa kanyang isipan. Hindi kaya sila Abel ang may kagagawan sa nangyari kay Kapitan? Biglang naisip ni Pinggoy nung mga sandaling yun.
Kaya lamang, paano naman magagawa yun ni Abel? Hindi nga niya kaya ang kapangyarihan ni Kapitan. At isa pa, hindi ko nga rin alam kung ano na ba talaga ang nangyayari kay Abel. Mga katanungang sumasagi sa isipan ni Pinggoy. Teka, baka nga, baka nga nasaktan ni Kapitan si Abel nung huli silang magkita. At dahil dun, ay gumanti naman ang mga magulang ni Abel kay Kapitan. Maaring yun ang dahilan upang balikan nila si Kapitan. Hindi kaya mga bagay na naglalaro sa isipan ni Pinggoy. At dahil sa sinabi ni Lolo Anding, ay imbis na pumirmi si Pinggoy sa kanilang bahay, ay lalo pang umigting ang kanyang pagiging mausisa. At lalo niya tuloy gustong makita pa si Kapitan Gismundo. Subalit, mahigpit ang pagkakabilin kay Pinggoy ni Lolo Anding. At bilang isang masunuri na bata, ay tumalima si Pinggoy. Sa kabila ng hindi siya mapakali at may kung anong bagay na bumabagabag sa kanyang kaibuturan. Dahil dun, ay naglakad-lakad na lamang si Pinggoy sa kanilang paligid. Hanggang sa natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa lugar ni Natandang Temyong. At nang kanyang mapagtanto, ay sa kanya naisip na, tama, kay Tandang Temyong na lamang siya magtatanong at magbabaka sakali na baka alam ng manggagamot ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Itinuloy ni Pinggoy ang kanyang paglalakad. Nang maya-maya lamang ay may mapansin siya na naglalakad sa may gilid ng kawayanan at parang nagmamadali. Nang kanyang maiging mapansin at nakita ang naglalakad, natanaw niya ang dalawang matanda. At sila yung dalawang matanda na nakita niya nung nakaraang araw. At dahil dun, ay tinawag yun ni Pinggoy. Pagkatawag ni Pinggoy, imbis na lumingon, ay tila nagmadali pang lalo ang dalawang matanda na parang nagitla ang mga ito nang tawagin niya. Dahil dun, ay muli itong tinawag ni Pinggoy. Ale, mama, kayo po yung mga bagong lipat, hindi ba? Sigaw pa ni Pinggoy sa dalawang matanda. Dahil dun, ay napahinto ang matandang babae at saka lumingon kay Pinggoy. Pagkalingon ng matandang babae, bahagya itong ngumiti at gumanti ng kaway kay Pinggoy. Dahil dun ay lumapit si Pinggoy sa dalawang matanda, dahilan upang tuluyang mapahinto sa paglalakad ang dalawang matanda. Kayo po pala ang naglalakad sa may talahiban
Ang akala ko po ay may baboy Ramon eh. Sambit pa ni Pinggoy. Ngiti lamang ang itinugon ng mga matanda. Dahil dun, ay muling nagtanong si Pinggoy. Marahil ay bago lamang po kayo sa aming lugar kaya hindi nyo ba po alam ang mga daanan dito? Hindi po ba? Tanong ni Pinggoy. Oo. Oo. Tama ka, iho. Hindi pa namin kasi kabisado ang bawat panulukan dito sa lugar eh. Kaya dito kami napadaan. Sambit pa ng mga matanda. Sinasabi ko nung nga po eh. Kaya dyan po kayo napadaan. Nagtungo po ba kayo kay Kapitan Gismundo? May daan din po kasi dyan. Patungo kay na Kapitan. Kaya lamang, yung daan na yan ay tago at patungo ito sa kanilang likod bahay. At ilan lamang po ang nakakaalam. Sambit pa ni Pinggoy. Ganun ba, iho? Dito ba kamo? Dito? Maraming salamat ha. Ang totoo niyan eh. Kanina pa kasi namin hinahanap yung daan. At kanina pa namin nais tuntunin ang bahay ng kapitan. Kaya nga lamang, nung dumaan kami sa malaking daan na yon, ay hindi kami pinapatuloy at pinagbabawalan kami. Sambit ng mga matatanda. Opo. Pagbabawalan po talaga kayo. Ang sabi po kasi ng lolo ko ay talagang pinagbabawalan ang kahit na sino na makalapit kay Kapitan Gismundo sa kadahilan ng may karamdaman siya. Sambit pa ni Pinggoy. Ganun ba yun? Yun pala ang dahilan. At dahil dyan, ay lalong kinakailangan naming makapunta kay Kapitan upang matulungan namin siya sa kanyang karamdaman. Dagdag pa ng matandang lalaki. Ganun po ba? Ang sabi nga po ng lolo ko, ang dating nakaaway daw po ni Kapitan ang may gawa ng karamdaman niya ngayon. Kwento pa ni Pinggoy. Biglang nagkatinginan ang dalawang matanda. Oo, iho. Oo, parang may alam kami dyan. Parang alam namin kung sino ang may gawa niyan kay Kapitan. Isang malakas na nilalang. At ang nilalang na ito ay nagtataglay ng maitim na kulay. At bukod sa maitim na kulay, nagtataglay din ito ng mapupulang mata. Ang nilalang na yan, siya ang may gawa niyan kay Kapitan. Siya ang may kakayanan niyan. Sambit pa ng matandang lalaki. Biglang natigilan si Pinggoy at tila binalot ng takot ang kanyang pagkatao. Sige iyo ha. Maraming salamat sa iyo. Tingin ko'y makakadalaw na kami kay Kapitan. Maraming salamat sa iyo ha. Sige ha. At may aasikasuhin pa kaming mahalaga. Sambit pa ng matanda.
At saka tumalilis ng lakad ang dalawang matanda. Halos hindi naman makapaniwala si Pinggoy sa kanyang mga narinig mula sa dalawang matanda. Hindi maaari. Hindi maaari. Paano? 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 Mga katanungan ni Pinggoy sa kanyang isipan. Sa paglalarawan pa lamang ng dalawang matanda, ay iisa lamang ang nilalang na naiisip ni Pinggoy. Isa lamang ang kilala niyang nagtataglay ng ganyang kaanyuan. Walang iba kung hindi ang kanyang kaibigan na si Abel. Ilang sandali pa ay bago tuluyang makalayo ang dalawang matanda, ay lumingon muli ito kay Pinggoy. Iho, may itatanong lamang ako. May kakilala ka ba na nakagaya ng inilarawan namin kanina? Yung ganong nilalang? Tanong ng matandang lalaki. Biglang napamula agad ang mga mata ni Pinggoy sa katanungang iyon. Dahil dun, nagsalita naman ang matandang babae. Hindi mo na itatanong, iho. May kakayanan ako na makakita ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Kung may kakilala ka na, kagaya niya, isang maitim na nilalang, nagtataglay ng gulo-gulong buhok, at may mapupula at nakakatakot na mga mata. Nagtataglay din ng malalaking ipin na hindi pangkaraniwan sa tao. Ay sigurado ako na ang nilalang na yon, yun ang gumawa ng kasalbahihan kay Kapitan. Kwento pa ng matandang babae. Oo, tama yun, iho. Yang nilalang na yan, yun ang may gawa nun. At ang mga nilalang na yan, sila ay malulupit at talagang mapaminsala. Pagsang-ayon pa ng matandang lalaki. Hindi na makapagsalita pa sa Pinggoy sa sinabi ng dalawang matanda. Nako, iho, kung may alam ka na ganyang nilalang, sinisigurado ko na yan ang gumawa niyan kay Kapitan Gesmundo. Nako, mabait pa naman yan si Kapitan. Kaya, kung may makita ka man lamang na ganyan, lumayo ka agad o kaya ay ipagbigay mo sa mga antlingero. Pangmapas lang na ng tuluyan ang salbahing nilalang na yan. Pagdagdag pa ng matandang babae. O siya, iho, at kami aalis na talaga. Maraming salamat sa pagturo sa amin ng bahay nila, Kapitan, ha? At yung sinabi naming tungkol sa nilalang na yun, lumayo ka agad. Huwag na huwag kang lalapit sa nilalang na yun. Masama ang mga yun. Payo pa ng dalawang matanda. At nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawang matanda patungo sa bahay ni Kapitan. At tinunto nila ang tagong daan na itinuro ni Pinggoy. Si Pinggoy naman ay hindi mapakali. Kahit anong mangyari,
Kinakailangan kong makita si Abel. Kinakailangan kong makita si Abel. Kinakailangan kong marinig mismo sa kanyang bibig kung ano ba talaga ang nangyari. Mga bagay na tumatakbo sa isipan ni Pinggoy. Dahil dun ay mag-isang tinahak ni Pinggoy ang bundok. Ang pakay ni Pinggoy ay marating ang pagitan ng dalawang bundok na minsan ang nasabi sa kanya ni Abel na doon ang daanan patungo sa kanilang kaharian. Hindi na alintanan ni Pinggoy ang kanyang kahihinatnan. Dati pa ay binalaan na si Pinggoy ng kanyang kaibigang si Abel na huwag magtungo doon, lalo pat pasukin ang lagusan sapagkat hindi na siya makababalik pa sa mundo ng mga tao. Subalit, buo na ang isipan ni Pinggoy. Inabot na siya ng takip silim nang maabot niya ang paanan sa pagitan ng bundok na yun. At dahil nagtataglay din ng hindi pangkaraniwang kakayanan si Pinggoy na makakita ng mga hindi pangkaraniwan, ay nakita ni Pinggoy na nagbukas ang isang hindi pangkaraniwang daanan. Tila ito na ang nabanggit ni Abel na lagusan patungo sa kanilang kaharian na matatagpuan sa pagitan ng bundok. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po
Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.